Welcome to OFW Runner. This is JP Adena. Today is February 21st, 2017, my day 53 of my New Days resolution. Yes, my own version of my New Year's resolution. I call it New Days resolution. Why? Because instead of thinking of a task to complete the whole of 2017 or within 2017, I am committing to do it every single day, 365 days. Yes. And this is in the hope of inspiring you to do the same. Start a habit, make it a good one. And I promise you, you will thank your future self will thank you for it. I'll be walking in an hour or for an hour. See you. Hanap kita Manila, ang ingay mo'y kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Yan po ang version ko ng Manila na by hotdog. Pasensya na. Masaya lang ako na ang ganda ng kanta kasi definition, siya ang ultimate definition ng pagka-miss sa Pilipinas. Na-imagine nyo ba, every time yung kanta na yun naririnig ko, na-imagine ko yung Pilipinas eh. Na-imagine ko yung traffic sa Quiapo, na-imagine ko yung barker na sumisigaw ng isa pa sa kanan, sa kaliwa. Na-imagine ko yung buhay ko sa Pilipinas dati. At angkop siya sa topic natin ngayon, which is the power of imagination. Imagine niyo lang, this is an exercise. Imagine niyo lang na nasa Pilipinas na kayo. May sarili kayong business, tapos nagko-commute kayo, or sige, may sasakyan kayo, or nagko-commute kayo, maganda mag-commute eh, sige, nagko-commute kayo. Tapos, kasi anak ko gusto niya mag-commute eh, gusto niya mag-jeep eh. Ayaw niya ng sasakyan, gusto niya jeep eh. So, mag-commute ka, tapos pupunta ka sa business mo, tapos Tagalog, tapos kasama mo yung pamilya mo, yung iniwan mo ng mahabang panahon sa pagiging OFW, kasama mo na ngayon, kasama mo sa trabaho, and then dahil nga ikaw ang may-ari ng business, tapos may mga pinagkakatiwalaan ka ng tao na nag-handle nito kapag wala ka, kaya mo magbakasyon kahit kailan, pupunta ka sa Hong Kong, pupunta ka sa Japan, magbabakasyon. Pero syempre nagpapakahirap ka pa rin ha. Nagpapakahirap ka pa rin sa iyong business at inaalam mo kung paano mag-grow yun. Yun ang na-imagine ko eh. I imagine that I am a successful OFW. And for me, a successful OFW is a retired OFW. And usually, ang retired OFW may sariling business sa Pilipinas. Yung iba ganito, nag-aasawa ng mayaman, iba nag-aasawa ng mayaman na malapit na mamatay at namatay, so may namana ka na. At yung iba naman ay tataya sa loto, tapos pag sa loto, uuwi. Yung ganun. Pwede naman yun, wala namang problema kung yun ang plan mo, o yun ang iyong way out. Pero usually, ang way out, isa lang eh. Gumawa ka sa sarili mong business. At ang successful OFW ay retired OFW. At mas maigi pa, walang problema din kung mag-retired ka ng 60 ha. Pero what if retired OFW pero bata ka pa? At business lang ang makakapagpagawa sa'yo nun. So, with the exercise na ginawa ko kanina, imagine niyo na may sarili kang business. At yung gawin yung business yung gusto nyong gawin. Yung ano ba ginagawa mo before? Right? Ano yung mahal mong gawin na hindi mo nagagawa before at meron ka ng puhunan ngayon? Gawin mo na. Right? Gusto mo magpa-renta ng bahay? Ganun din. Business din naman yun eh. Right? Napaka-powerful ng imagination. Lalo sa mga bagong OFW ngayon, napaka-powerful ng imagination. Kakarating nyo lang, pero in-imagine na yung pag-uwi. Napakabilis. Bibilis ang panahon, ang bibilis ang paggawa mo ng paraan kapag ina-imagine mo na
ang iyong gagawin sa Pilipinas. Hindi yung, saka ko na iisipin yan kasi hindi pa makapag-ipon. Saka ko na iisipin yan kasi kakarating ko lang, iniisip ko na kung agad umuwi. Oo. Isipin mo nang umuwi. Isulat mo. Lagyan mo ng deadline. Tapos, iangkop mo lahat ng gagawin mo, lahat ng extra mong trabaho, lahat ng mga side hustle mo, lahat ng mga racket mo, ginugugol mo para makauwi para sa iyong business. Lahat ng dugo, pawis, hirap na gagawin mo ay para doon sa naisip mong imagination na pangarap na yon. Napaka-powerful ng imagination sapagkat kapag naisip mong mangyayari yon, malamang sa malamang mangyayari yon. Isulat mo at again, work hard for that imagination to become a reality. Merong gap in between your imagination, your dream, and your reality. All you have to do is bridge the gap in between, which is the hard work, patience, and sacrifice that would require you to do it. But it will start with your imagination. I imagined it long time ago. At alam kong kaya ko to. Kaya mo rin.